Hala, matindi to. VP Sara nasa Davao na. Nataranta na sila sa matinding pasabog ng mga Duterte. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay News PH. At siyempre, ilalagay natin sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! VP Sara nasa Davao na. Ayan na, Nako, sa eto. Davao na. Lalay na yung naging mensahe ni VP Sara sa selebrasyon ng Independence Day. Pa siyang sinagot sa media. Isa sa mga naging mensahe ni VP Sara kanina dito sa pagdiriwang ng Independence Day sa Davao City na huwag nating kalimutan na ang tinatamasa nating kalayaan ngayon ay bunga ng sakripisyo at katapangan ng ating mga ninuno. Hinikayat din ito ang mga kabataan na protektahan ang ating tinatamasang kalayaan ngayon at gumawa ng mga desisyon para sa ating bansa. Ilan naman sa mga... Ano, si VP Sara nasa Davao na po. Ha? Sana in-advisean mo na rin. Total, in-advisean mo yung mga kabataan. Total, yun ang pinaglalaban ng Duterte. Huwag kayong mag-a-addict, huwag kayong magbabangag. Sana sinabi mo ganun, VP Sara. At huwag kayong sasama sa mga komunista. Alam mo ito si VP Sara. I'm trying to understand her. Kasi parang nagiging generic na rin ang kanyang mga messages. Parang yung presidente niya. Nagiging generic. Pero antayin natin. Kasi may mga nakausap ako. Parang sa sinasabi ni Coach na parang nagiging tipid na rin sa pagsasalita. No, talagang medyo hindi pa siya bumabanat ng diretso. No, kumbaga may mga segue pang nangyayari. Na mga dating sekretary, hindi ko nababanggitin, basta abogado sila. Oo, lalaki, babae, basta may nakakausap ako mga dating sekretary. Sabi, ano ba yan kasi gumaganon ako si VP Sara, ba't hindi nagsasalita? Parang puro generic pa, nagmana na ba yan sa amo niya? Ganon. Gumaganyan ako. Relax lang, Coach Oli. May programa yan. July, antayin mo. Ano na naman yan? July na naman. Ang dami kong naririnig na July, kinukurtan yung kasi ito exit. Sorry. Erase. Abogado kasi ito, sekretary dati. July daw. Ako hindi ko sinasabi. Okay, tandaan niyo po, ang Banateros, hindi namin sinakyan yung video na yan. Nadidinig namin, kaya huwag niyong isisi sa amin kung hindi lumalabas ang video. At the same time, yung July na yan, hindi namin sinasakyan yan. Nadidinig namin, pero hindi namin sinasakyan. Kinikwento ko lang sa inyo, ayan ang mga naglalabas sa video, July. Hindi ko sinasabing naniniwala ako. Sinasabi ko lang, yung July narinig ko sa dating sekretary. Ngayon, huwag nyo isisi sa Banateros kasi ayaw nga namin yung video na yan na hindi lumalabas at yung July na yan kakaantay tapos mamaya kasi alam mo ganyan na nangyari dati. Magugunaw na ang mundo sa 2024 na hindi pa nagugunaw ang mundo. Tsaka ano ba yung July na yan? Ako naiintriga ako sa July na yan. Nadidinig ko nga yan July. Ano ba mangyayari sa July? August? Gano'n? Ibig sabihin ba, Coach, hindi ka naniniwala? Pwedeng totoo. Hindi ko sinasabing hindi totoo. Pwedeng hindi totoo. Kaya lang binabalita ko sa inyo, hindi ibig sabihin, ako ay totally sold doon. Ha? Ang sa akin lang ito, di kung may video. Kung may July, di may July. Kung wala, huwag niyo isisi sa amin kasi hindi naman sa amin galing yan. Siguro naman, it's obvious, hindi galing sa Banateros yan, ha? Ngayon, kung mangyari, abay salamat. Bababa na rin sa wakas ang presyo ng bigas. Okay? Diretso po tayo. Para sa ating bansa. Ilan naman sa mga issue na sinagot ni Vice President Sara kanina ay itong may kinalaman sa CP ban at itong napabalitang suspensyon ng kanyang kapatid na si Mayor Baste. Balitang suspensyon diriwang ng ika-126 Philippine Independence Day sa Rizal Park, Davao City kaninang umaga. Ito ang unang appearance ng ikalawang Pangulo matapos mawala sa limelight ng ilang linggo at napabalita umanong may sakit. Nang tanungin ng mga media sa ambush interview kanina kung may sakit ba ito, sinabi ng ikalawang Pangulo na okay na siya ngayon at nagpapasalamat lamang na nasa Davao City siya para dumalo ng Independence Day. Sa Davao City, si VP Sara, ang dami na namang ninenervyos kasi may balita ako, meron daw napapraning. Pag nababanggit ang Davao at Duterte, pag nababanggit ang Didi, Duterte Davao, magpunta ka ng Davao, tako! Markado ka, nagpunta ka ng Davao. 1.
Alam nila, nakatrace yun. Yung ticket mo, trace yun. Ah, Davao ka pa, ha? Iligpit. Iligpit yan. May presyas. Mawawala yung may presyas. Davao. Davao. Ganyan, may napapraning sa Davao. Sino kaya itits? Nako, pag-iinitan kanyang BP Sara. Pati yung mga ensimada, pag-iinitan kanyan. Nako, allergic sa Davao. Inggit ka. Kumbaga, parang ang nangyayari, pumupunta sa Davao si BP Sara. Baka mamaya merong movement na gawin niya, pumupunta sa Davao yan. No? Parang, siguro kaya tipid magsalita yan, nagpapasakay lang yan, ganito. Baka mamaya, biglang may pinaplano yan. Talagang gano'n, pag professional ka, di ba? Mas maganda na yung medyo tipid ka, tahimik ka lang na gumagalaw di ba? Mas nasusukol mo yung mga kalaban kapag tahimik ka kaysa maingay ka. O sa mga aaway-away nga, di ba? Kung sino pa yung mga taong tahimik, siya pa talaga yung mga taong matapang talaga, yung may tira. Pero yung sobrang ingay, yun ang walang tira. Di ba? Tsaka malay ba natin, kaya tahimik si VP Sara, di ba? Hindi niya sinasakyan yung mga nangyayaring issue ngayon. Yung gusto siyang magsalita sa mga nangyayari o ibinibintang sa kanya, sa nangyayari sa pamilya niya, hindi siya nagsasalita. Malay natin. Hindi natin alam. Diba? Baka mamaya, diba? Pero mahirap pa rin kasi tansyahin ang utak ng isang tahimik na tao Ang hirap talagang tansyahin yan. Pero sa tingin ko, hindi naman siya katulad nung sinasabi ng iba na, katulad ka na rin ba ni ganito, ganyan, di ba? Hindi ko nababanggitin. Alam nyo kasi, sa nangyayari sa pamilya niya ngayon, malabo parang baliwalain niya yan. Ang nangyayari siguro is, kaysa pansinin niya muna yon. Siguro mas tinutuunan niya ng pansin yung pagtatrabaho niya bilang vice president, yung paglilingkod sa tao. Kasi kung makikipagbatuhan siya dun sa mga bumabato din sa kanya, walang mangyayari sa trabaho niya bilang vice president. Kapag binato niya yung mga yon, may isasagot yung mga yon. No? Kapag binato uli si BP Sara, syempre sasagot uli si BP Sara. Pag sinagot ni BP Sara, sasagot na naman. Sagutan ang mangyayari. So, hindi na makakapagtrabaho yung tao, hindi na makakapag-concentrate kung ano yung dapat niyang i-concentrate bilang vice president. 'Di ba? Kaya nga siya nandiyadyaan para maglingkod sa bayan Hindi dahil nandiyadyaan siya para pansinin yung mga issues na ibinabagsak sa kanya. 'Di ba? Malay natin ganun. Pero sa tingin ko is hindi naman basta-basta yan na, matalino yan Diyan yung gawain ng mga matatalinong tao na hindi basta-basta nagsasalita o magpapaapekto sa nangyayari. Kumbaga nasa loob niya siya ang nakakaalam kung ano ang dapat niyang gawin. Sa panahon ngayon, kumbaga parang parang kaya nyo naman yan, tay, mga kapatid, kaya nyo naman yan. Pero kapag siguro medyo tumindi na yung tensyon, no? Malay natin, baka bigla siyang magsalita ng matindi, bigla siyang magkaroon ng matinding movement. Ay di ang dami na namang kakabahan nun. No, sinasabi nga ni Coach Oli, nagpunta lang sa Davao si BP Sara, baka mamaya magkaroon na ng matinding issue yan. Kasi, Pansin naman na medyo pumayat ang ikalawang Pangulo kumpara sa mga nakalipas na buwan. Ilan naman sa mga issue na ma-issue rin itong mga mainstream media talaga, no? Ha? Pumayat lang si BP Sara, kapansin-pansin ng kanyang kapayatan na. Nagkasakit hindi natin alam, di naman yung pagpayat na yan, baka lagyan nyo ng issue. Ibig kong sabihin, baka sabihin nyo naman na syempre, mga critics ni VP Sara, baka mamaya, nag-aano na yan, di ba? Hindi mawawala yan di ba? Lalo na kung talagang 100% na nagkikritik sa kanya. Kita nyo si BP Sara, pumapayat, binalita, pumapayat, baka yan. Sinagot ni BP Sara, para na rin siya si Marcos Parehas na silang sumagot pero kapansin-pansin ng kanyang pagpayat, talaga namang ang mga Pilipino nga naman, pag pumayat, papansinin may sakit. Pag tumaba, tatabihin ko rakot. Hindi, may mga papansinin may sakit, no? Ang masama kasi sinasabi ko, baka kung ano yung isipin nila tungkol dyan. Okay lang na isipin nilang may sakit. No? Pero doon sa mga utak talangka talaga, baka kung ano isipin niya.
'Di ba? Pero sa tingin ko, hindi naman katulad ni ano yan. Yung sinasabi nga na parang gano'n na siya, na magsalita, bakit parang ginagaya niya gano'n. Hindi. Hindi niya kailangang magsalita o magpaliwanag pa sa ngayon. 'Di ba? Kasi hindi pa naman ano eh. Kumbaga, kontrolado pa siguro ang ball game. Yung sinasabi ko nga kapag lumala ang tensyon na talagang naapektuhan na yung mag-anak niya dyan, yung pamilya niya talaga naapektuhan. Siyempre, ikaw ba, pababayaan mo sila? Kadugo mo yan. Ano mas matimbang? Tubig o dugo? Diba yung dugo? Tao lang talagang nagda-diet. At kailangan mag-diet. Ako nga din, pinipilit natin mag-diet. Ito nga si Jay Guevara, pinipilit na mag-diet. Kaso hindi makadiet-diet. Oo, Ako din, hindi ako makapag-diet. Grabe. Lakas ko sa kanin. Ayos. kasi daming pagkain. Wala. Parang lalong lumubo si Jay Guevara. Oo, nagda-diet yun ha. Parang ano. Ganun talaga eh. Sinagot ni VP Sara ang patungkol sa napabalitang suspensyon ng kapatid niya na si Mayor Baste Duterte. Ayon sa kanya, wala siyang alam dito. Positibo Wala siyang alam sa suspension ni Mayor Baste. Ayan. So, well, konting tiis mga kapatid ha. Kasi alam natin na marami kasing nagme-message at nababasa nyo naman sa comment section na marami ring naiinis na rin kay BP sa kanyang mga generic statement, no? Pero alam mo, pasalamat na rin tayo kasi nagbigay siya ng statement sa KOJC. Ngayon, pinuputakti siya. Alam nyo naman, may mga trolls ang kalaban. Pero ako naiintindihan ko yung statement na yan. Okay lang sa akin kahit sinasabing generic lang. Okay lang sa akin yan. Hindi ko pag-iisipan ng masama yan. Kasi kumbaga hindi pa siguro panahon para magsalita siya. Alam naman natin na sa nangyayari ngayon sa kanila is nasa puso't isip niya yan na hindi niya kayang pabayaan ang kanyang pamilya. Lalong-lalo na si Tatay Digong. Nandiyan pa naman, kumbaga kontrolado pa rin naman ni Tatay Digong ang mga nangyayari, ni Basti Duterte, ni Pulong. Kumbaga, kontrolado pa naman, kayang-kaya nila, di ba? Kumbaga, hindi niya binibigyan ng epekto yung trabaho niya. Sige, magtatrabaho muna ako dito. At hindi naman lingid sa inyo na bayad ang mga kalaban. So, talagang tinitrigger nila na magsalita si BP Sara para meron silang content. Pansinin nyo, di ba? Binabanatan yung no comment ni BP Sara. Bakit kanyo? Para may content sila. So, pagpasensyahin natin at tingnan natin kung ano nga mangyayari sa July. Abang-abang tayo dahil papahuli daw si Tatay Digong sa July ng ICC. So, abang natin and we will see. Pagka naman talaga hindi pa nagsalita si BP Sara at hinuli yung tatay niya ng ICC, pasensyahan na lang tayo. Wala na tayong magagawa doon. Yan na po talaga si BP Sara. Isipin mo, hinuli na tatay. Kung sakali mang hinuli na tatay, nagnanahimik pa rin. Talagang masama na yun. Siyempre, hindi na maganda yun. Kumbaga, tatay mo na yun. Tapos, ganun ang ginawa. Pero sa tingin ko lang, malabo pa sa tubig kanal na hindi kumibuyan. Tingin ko lang, malabo sa tubig kanal yan. Hindi pwedeng hindi yan magsalita. 'Di ba? Kasi kung hindi siya magsasalita, sira siya, ganun. 'Di ba? Parang pinabayaan mo na yung pamilya mo, pinabayaan. Hindi ganun ang isang BP Sara. Hindi ganun ang pagkakakilala natin kay BP Sara. No? Alam kong hindi niya gagawin yun. Kayo mga katunay, naniniwala ba kayo na gagawin niya yun? Kung sakaling hulihin sa Tatay Digong ng ICC, pababayaan niya lang, hindi siya magsasalita doon. Comment lang kayo mga katunay kung ano ang inyong mga opinion dyan. Alam mo, gustong-gusto ko po si Mayor Baste. Kasi pag tiningnan ko yung mga magkakapatid, lahat naman po sila ay matitino. Lahat naman po sila ay magagaling. Pero sa nakikita ko, na closest sa personalidad ni Tatay Digong na tapang, ina-address na yung tao, si Basti. nagpapa-interview, kinakausap ang tao, yung availability niya laging nandun. Tatay Digong si Mayor Baste. Ha? Hindi ko sinasabi yung iba, hindi naman mga kapatid, hindi sa ganun. Parang si Mayor Basti talaga eh. Pati yung aura niya, pagsasalita niya, pati yung pagbanat niya, Tatay Digong na Tatay Digong eh. Hindi talaga, di ba? Nakikita ko talaga yung imahe ni Tatay Digong sa kanya.
No, talagang yung dating niya ganun. Matapang talaga. Talagang kung gusto ka ding murahin, mumurahin ka eh. Ganun siya magsalita. Hindi siya plastic na tao. Oh, pero sa akin lang, siguro wag natin ipag-compare si Mayor Basti kay VP Sara. Baka merong ibang tactics si VP Sara diyan. Kasi nandoon siya sa Vice President eh. 'Di ba? Sa mataas na posisyon siya. Kung siya'y makikipagpatol lang sa mga nangyayari ngayon, hindi na siya makakapagtrabaho sa loob ng 2028. Baka hindi na niya magampanan yung gusto niyang gawin. 'Di ba? Yung katungkulan niya bilang Vice President, hindi niya na magawa. 'Di ba? Kaya siguro ganyan na kinokontrol niya pa yung nangyayari kasi nga syempre nasa Vice President siya. Mas mahalaga sa kanya na mapaglingkuran yung taong bayan. Ngayon, siguro, ulitin ko, kung sakasakali na si Tatay Digong is hulihin ng ICC, yung sinasabing July na yan, tingin ko malabo talagang hindi kumibo yan. Ngayon, kapag hindi siya kumibo, di wow. Siya lang ang malapit talaga sa personalidad at karakter ni kita Tatay naman Digong, itong si kita. Mayor Baste. And I really hope that someday, magiging presidente natin si Mayor Baste. Kasi matino po yung tao. And higit sa lahat, sa mga nagustuhan ko sa Duterte, ay yung seryosong pakikipaglaban sa adik. Ayoko po Yun maging talaga narco importante. country tayo. Dahil pag naging narco country tayo, sira ang pamilya. Sira ang peace and order. Masisira po ang bansang Pilipinas diyan sa mga bangag na yan. At magkakaroon tayo ng maraming kriminalidad sa lugar natin. Dahil dyan sa bisyong yan, dyan nagsisimula yung mga krimen na nangyayari. Yan naman dapat ang mapuksa eh. Kaso pinapalabas ng iba na masama yan. Masama yung ginagawa nyo, yung mga paglaban sa mga droga na yan, mga war on drugs na yan. 'Di ba? Hinahadlangan yan. Kaya nga sa akin, mas maganda yung merong ganun eh. Kasi napapahinto yung mga ganyang klaseng bisyo, yung mga kumakalat. Mas marami kang taong nasasagip. Mas marami kang kabataang na naiiwas dyan. Ayaw ko sa adik. Ayaw ko sa droga. At wala akong ibang pinagkakatiwalaang apelyido na pinaka-epektibo sa pagsugpo sa droga kung hindi mga Duterte. Wala po kayo makikitang apelyido na talagang siguro meron pero hindi nahigitan ang nagawa ng Duterte patungkol sa droga. Kaya kahit minsan may mali ang Duterte kasi hindi naman po pwedeng perpekto. Ano yan? Diyos? Hindi pwedeng perpekto ang isang tao. Okay. May pagkakamali at magkakamali yan. Ang importante, galit sa bangag. Yun. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News PH at syempre yung boses na yun na nagbula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Sa tingin nyo yung tanong ko sa inyo kung sakaling mangyari yun, hindi pa ba magsasalita si VP Sara doon? Magandang usapan yan. Comment lang mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.